Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas Mamasigari Channel, a Faitilo or also a reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo nang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information po. Ano kayo sabihin sa ng ating mga baraha? So there's a Knight of Wands. So this is something perseverance. So kailangan magtiyaga na magpatuloy sa iyong ginagawa, no? Malayo pa pero malayo na. Parang binabahagi dito na malapit na para magtagumpay ka. There's a near to success, no? Para may sakatuparan mo ano man yung bagay na iyong ninanais. Ano man yung bagay na gusto mo mangyari, mangyayari siya, no? At the same time, there's a higher find. There's a something in education or there's something a lesson learned. So, bagay na kailangan mo matutunan at pakakatandaan, no? Ano man yung bagay karanasan na nangyari from the past, matuto ka na. May leksyon, lesson kang dapat na natanggap o natamo o maaring naintindihan sa lahat na nangyari sa buhay mo. And there's something guys with the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo. Ano man yung bagay na makakasira at magsisilbing balakid sa situation mo. No, kumbaga dapat mag-set ka ng barrier sa sarili mo, no? Na kailangan hindi ka maapektuhan or maaring hindi ka ma-distract ng ninuman ng mga taong alam mong may inggit sa'yo or maaring alam mo makakasira sa mga plano mo. Let's see. And there's a Knight of Wands for slow and steady. Na manatiling kalmado, wag kang agresibo. Na unti-unti lang yan, hinay-hinay lang yan. Hindi man sa ngayon, pero darating yan in the right time. So may mga bagay dito na kailangan habaan mo yung pasensya mo. And of course, this is the Four of Pentacles for saving money. Proteksyonan mo at pangalagaan mo yung grounds mo and even your territory. So, kailangan mas maging mautak tayo, no? Mas maging matalino tayo on how to protect our finances, no? Our salary, no? Or our profit, no? Or our resource of income. Dapat alam mo kung paano mo pangangatawanan yan. And there's a Knight of Pentacles. Tulad na sinasabi ka, security. Na magkaroon ka ng seguridad sa kung naman yung bagay na hawak-hawak mo. No, at the same time, there's a Knight of Wands represented with a Death card na parang sinasabi dito na katapusan na ng paghihintay mo. No? Dahil sa pagtsatsaga mo, there is a Death card representing an ending and a new beginning. Katapusan na ng paghihintay dahil may magandang bukas na nakalaan para sa'yo. Ito na hinihintay mo, maaaring matapos na. And there's a judgment for a higher plan. Pinapaalalahanan ka dito na matutunan mo or kailangan pakakatandaan mo ano man yung bagay na karanasan na pinagdaanan mo na hindi na maulit muli, no? Kailangan matuto ka kung paano mo kumbaga pangangalagaan na naman yung bagay na meron ka, ano man yung bagay na naranasan mo para hindi na muling mangyari ulit yun for the second or third time around, no? Kumbaga, basta matuto ka lang, no? Basta malaman mo lang ang kahalagahan ng nangyari from the past. At the same time, there's a King of Wands, something ambition with a Queen of Swords, no? Parang sinasabi malayo pa lang, tanaw na tanaw mo na. At there's something a bigger picture. Parang bagay na parang there's a visions, no? Parang mayroon sa iyo ipapakita sa iyo dito na makikita mo na dapat o kailangan tignan mo ano man yung bagay na kahihinatnan. No? Before taking action, alam mo dapat yung magiging resulta. Diba? Kumbaga dahil kung ano man yung bagay na gagawin mo, you will face your consequences. Diba? So let's see what is the Knight of Wands. Represented with the Six of Swords. There's a transition. Na unti-unti rin daw magbabago ang sitwasyon. Na unti-unti rin nakakaalis with the Six of Swords with the transition.
na makakabangon, makakaalis ka talaga dyan, unti-unti lang, utay-utay lang. No, hindi naman yan mamamadali eh. Kailangan mo lang talagang dumaan sa tamang proseso. No, with the Four of Pentacles, represent with the Eight of Cups, something ang moving forward. Kumbaga sinasabi dito, no, kumbaga makaka-move on ka or makakalis ka sa sitwasyon kung matututo kang pangalagaan na naman yung bagay na pinaghirapan mo. Kung madadala ka at kung paano mo panghahalagahan ano man yung bagay na pinaghirapan mo. Diba? Kasi kung paulit-ulit yung cycle at scenario, no, kung matututo kang pahalaga ng mga hawak-hawak mo, mas lalo ka makakapag-proceed for another extend dahil hindi mo na iisipin yon, no? At hindi mo na uulitin yon dahil nangyari na nga at maaaring na napangalagaan mo ng tama. Siyempre, mag-proceed ka for another level, for another eksena. Kasi kung hindi ka natuto from the step 1, no, at hindi ka nakapasa for the step 1, hindi ka makakapag-proceed for another step. No, yun yung sinasabi dito, na hindi ka makaka-move or makakapag-develop sa sarili mo kung hindi ka makakaalis sa sitwasyon. Diba? Diba? Hindi ka makakatulong sa ibang tao nang hindi mo natutulungan ang sarili mo. Hindi ka makakatulong sa mga tao sa paligid mo kung mismo ang sarili mo lugmok. Ganun yon. And this is the Nine of Pentacles represented with 4 of Wands. There's a celebration coming in. Now, kung magiging secure ka sa sarili mo at secure ka sa mga bagay na hawak-hawak mo, there's something, a good and of course a celebration coming in. Na magandang buhay, magandang bukas na nakalaan para sa iyo. No, puno ng ligaya, puno ng karangyaan, kaayusan, at maaaring makakabili ka pa ng bahay dito sa nowhere. Now, this is something that Nine of Wands and the Death card represent with the Queen of Cups, no? There's an emotional intelligence, no? When it comes for emotions, dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Na dapat, hindi mo dapat, kumbaga sinasaktan yung sarili mo from the, parang, wag mo nang isinkin sa isip mo yung mga nangyari, bagkos tingnan mo yung lighter side. No, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Tingnan mo yung ginagawa mo in a good way, no, in a good things, no? The more kasi na parang pinufrustrate mo yung sarili mo, there's an ego eh. No, the more na parang kinaawaan mo yung sarili mo, the more na parang ina-attract mo yung negative. So, kailangan titingnan mo ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. Kung bakit mo yung ginagawa. At ito yung bagay na matatapos na. Dahil dun mo mararamdaman na kung paano mo babalansehin ang emosyon mo, hindi ka pa dadala ng tensyon. Let's see. And this is a higher fan, obviously with a judgment, with the 5 of Pentacles. No, ito yung sinasabi na paalala with a higher fan. No, there's a something education. Kung natuto ka, pinapaalalahanan sa'yo na matuto ka, no, hindi mangyayari yung financial loss o financial crisis. No, kung hindi ka natuto, makakaranas ka ng financial difficulty o financial crisis. So, sinasabi sa'yo dito na ngayong linggong to, isang paalala sa'yo na pag-ingatan mo ang mga pinaghirapan mo. No, at pangalagaan mo kung ano man yung bagay na hawak-hawak mo. Matuto ka na sa mga nangyari sa'yo para this is something na para hindi na maulit yung sinasabi na repeated cycle. Yun. With the Queen of Swords, the King of Wands, represent with the Empress card. Now, parang sinasabi dito na linisin mo at alam mo dapat yung magiging kahihinatnan. Self-love, self-care. Now, ito yung pinakasusi. Alagaan at mahalin mo yung sarili mo. There's a new beginning coming in for you. Diba? Let's see. Additional messages tayo. With an angel spirit, with the Knight of Wands and the Six of Swords, represent with the Three of Pentacles for collaboration. No, unti-unti lang na makaka-discuss yung sitwasyon, limitahan mo yung sarili mo sa mga tao makakasalabuhan mo. Like I mean, parang, kumaga, dumistansya ka sa alam mong negative. Dumistansya ka sa alam mong evil eye. No? Dumistansya ka sa mga taong alam mong hindi nakakatulong sa'yo, bagko sa dami sinasabi nila against sa'yo. Ganon. So, there's a Four of Pentacles, that was the Eight of Cups, represent with the Magician. No, parang sinasabi dito, makaka-move on ka, at maaaring, kumbaga, makaka-move on ka at makaka-recover ka kung papangalagaan mo, protection mo ang iyong finances. At sinasabi with the Magician, this is something reflection. Ito yung sinasabi, you can create your situation and you have the power to change it. No reflection na sinasabi na parang you have the power to choose your life. No, ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo. So, sinasabi dito sa'yo, no, kung gusto mo makarecover sa lahat ng mga naranasan mo, proteksyonan mo ang pinaghirapan mo. Ganon. So, let's see. What is additional messages tayo with an angel spirit with pagdating sa Knight of Pentacles and the Four of Wands?
there's a Six of Wands for victory, no? So, sinasabi dito, ito nga, with the security, kung magkakaroon ka ng seguridad sa kung naman yung bagay na pinaghirapan mo, sa hawak-hawak mo, no, makakaranas ka ng celebration, makakabili ka ng bahay, makakaalis ka sa sitwasyon mo, at there's a Six of Wands, at there's a victory and success, magtatagumpay ka. Diba? Ang ganda ng mensahe sa'yo, no? Pangalagaan, proteksyonan mo ang iyong sarili, ang iyong mga pinaghirapan, at ang iyong mga kalagayan sitwasyon ngayon. For the outcome, there's something, the Ace of Cups. No, dito papasok ang mga, there's a new love coming in. No? Maaring ibalik yung kilig, pagmamahal, at maaring manunumbalik ang passion mo pagdating sa love life. At the same time, there's a Page of Wands by good news coming in. Some of you may magandang balita, no? Lalo-lalo na pagdating sa finances, may paalala na makaka-recover ka for financial crisis kung matututunan mo anong mga bagay na nangyari sa isa nakaraan mo. Ibig sabihin dito, leksyon na kumaga may mga nangyari dyan na paulit-ulit nangyayari dahil hindi mo binabago yung maling sistema mo. And there's a Knight of Swords. Now, there's a success drive na magtatagumpay ka. Bibili sa takbo ng sitwasyon. No? Bibili sa takbo ng sitwasyon na hindi mo namamalayan na parang ang layo-layo na pala ng dating ikaw. No? At the same time, there's a Ten of Wands, something burden. May mga bagay na nagpapabigat dito sa'yo talaga. Ay most likely, parang there's something an evil eye, like a friend of yours, or there's an environment. No? And of course, there's a Three of Swords, no? There's something pain. Talagang binapakita dito na maraming inggitera sa paligid mo. Makaka-move on at makakalis ka dyan. No, parang I feel na, sinasabi dito, wag mong titignan at wag mong pakikinggan yung mga sasabihin ng ibang tao. Kasi the more na parang nagbe-base ka sa kanila, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging maligaya. Dapat, kumaga, deadma ka no matter what. Kung ano mga sinasabi nila against sa'yo, deadma. Matuto tayong, kumaga, deadma yun yung mga sinasabi nila against sa'yo, gano'n. Ignore. Matuto tayong i-ignore. Ganon. For the additional outcome, there's something, the Sun card. There's something a pure positive outcome. Talagang sa dulo may magandang mangyayari sa'yo. Magtatagumpay ka. At magiging maganda at positibo ang kalalabasan talaga dito. No, more on paglilinis. No, more on something, lessons, educations na dapat pakakatandaan mo. No? Ang ganda ng mensahe sa'yo dito. Let's see. Additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So, nandito na tayo guys. No? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin natin, tutumbukin natin ang lahat ng kaganapan sa buhay mo. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. So, there's something guys with the Two of Wands. Na pagdating sa finances and career, choose wisely or piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Iwasan mo yung luho, bisyo, yung mga bagay na alam mo yung parang panandalian lang. No? Mag-isip ka ng bagay na alam mo pang matagalan. At the same time, there's a Seven of Cups, marami pang opportunities na darating sa'yo, marami pang darating na bagay na nagbibigay ng pag-unlad mo. May mga part dito na parang guguluhin ka, lilituhin ka, lililanghin ka, mag-ingat ka. And there's an Eight of Swords. Tulad na sinasabi ko, there's a lot of toxic negativities around you. Mag-ingat ka, there's a toxic traits or toxic pattern. No, parang you're feeling imprisonment. Na parang hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Siguro, may mga tao sa paligid mong abusado. No? At maaaring meron mga tao dito talagang inaabuso ka. Siguro yung sinasabi kanina pa na there's an education na, there's a lesson learned na matutunan mo. No, putuli na mali sistema. Baka yun na yun. At the same time, there's a time of sabotage kasi sinasabotahe yung pag-unlad mo. Hindi ka kasi magiging maunlad kung hindi mo babaguhin ang mali sistema ang sitwasyon mo. No, talagang tinatrader ka, sinasabotahe. There's a betrayal. No, there's a cheating lying on you. No, maraming mga sinasabi sa'yo na walang katotohanan. No, may mga hinaing sa'yo na maaaring hindi naman totoo. No, dinadaan to sa parang I feel something na parang kumaga nagpapaawa, gato ganyan, pero pagtalikod at nagbigay ka na, grabe na yung grabe na yung, kumbaga yung grabe yung ngiti at grabe yung sa'yo na parang naisahan ka na naman, ganun. Mag-ingat ka. And there's the Emperor. Maging mature ka na at maging grounded ka na. No, maging, kumbaga sigurista ka. No? Magkaroon ka na paninigurado sa mga bagay-bagay. Walang masamang tumulong. Ang masama dito, inaabuso ka. Parang the way na parang sinasabi dito, alam mo dapat yung pupuntahan, no, kumbaga yung pupuntahan, no, ng tulong mo, na talagang legit,
no? At totoo ang kanilang mga sinasabi. Alam mo ka bakit? Kasi kung ikaw yung taong tumutulong, no? Ikaw yung nagpo-provide sa sitwasyon. No? Kasi the more na parang may mga tao sa paligid mo, niloloko kanila, no? Ikaw yung tumutulong, ikaw yung pahihinain para, kumbaga, lesson yun sa mga taong nasa paligid mo. No? Pipilayan ka ng eksena para sila mismo tumayo sa sarili mga paa. Kaya wag ka magtataka na may mga struggles ka din sa buhay, na may mga obstacles ka sa buhay na nilalaban mo, tapos sila hindi mo alam na behind the scenes, no, gumagawa sila ng actions against sa'yo na para makuha na, maisahan ka, no? Kumbaga, sinasabi sa'yo dito, na kung hindi mo papahalagahan ang mga pinaghirapan mo, hindi sa lahat ng oras meron ka, no? Mas maging wise ka dito. And this is something, the Page of Cups. Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Makinig ka sa nararamdaman mo. Kasi may mga bagay na nasisense ka rin dito, nararamdaman mo eh. Nakakaiba na eh. No? So let's see, what is additional messages tayo pagdating sa love life? There's a temperance, there's a divine intervention. Or there's something a perfect timing. No, may mga bagay dito, may paalala, o may mga hudyat na this is the moment, no? Na kailangan mo tutukan pa yung relasyon. And there's an Ace of Pentacles. No, konektado sa inyong dalawa na person mo, there's something big shot and big money coming in. May swerte kayong taglay na person mo. No, maganda ang combination yung dalawa. No, maaring there's a toxic family lang talaga. And there's a Page of Pentacles, invest wisely. Na pagdating sa buhay pag-ibig, kumbaga mag-invest ka ng alam mong, kumbaga mag-grow talaga, no? Or even emotions. No, pag kung papasok sa isang relasyon, alam mo dapat yung magiging kahihinatnan. No, hindi pwedeng panandalian lang. Diba? Yung kikiligyan ka saglit, okay na pagkatapos, hindi ganon. Yung alam mo dapat natatagal for longest term talaga, not for long term. And there's a star card, recovery. Huwag ka mag-alala, makaka-recover din kayo ng person mo. No? At makakaraos na rin kayo dito. And there's a Nine of Pentacles. Tulad na sinasabi ko, you have a potential for abundance. Na magiging malago ang inyong pagsasama, magiging malago ang inyong buhay. No? At the same time, there's the world. Maaaring makakapag-ibang bansa kayo, maaaring nasa ibang bansa kayo, o maaaring sinasabi dito, maaaring mabago ng mundo nyo. Yung estado nyo sa buhay. No, sa inyong relasyon maaring lalago. No, there's a good combination. No, may nasense ako dito na air sign, no, at the same time water signs na combination sa'yo. So, pagdating naman tayo sa kalusugan mo, there's a Four of Swords, over fatigue. No? The Four of Swords, something rest. Kailangan mo na pahinga. Kasi nag-over fatigue ka talaga dito. Grabe. No? Ang bigat ng iyong pasakit sa buhay. Parang ang bigat-bigat na nararamdaman mo. Alam mo yung nahihilo ka lang some of nowhere. No? Parang bigla ka na nakakaramdam na panghihina. Ganon. That because of stress. No, that because of over fatigue. Na may nasa-sense pa ako ng low blood. No, low blood to. Nakulang ka sa tulog eh. At the same time, there's the Hangman. The Hangman, something stop. Ito yung sinasabi ko pagkalutang, oh. Diba? Kakasabi ko lang, galing-galing talaga ng ating. Diba? Pasabog. There's something, guys, with the Six of Pentacles. Na maging balance kapag dating sa kalusugan mo. Kumain ka ng maayos. No? Kasi some of you nalilipasan ka ng pagkain. No? Nalilipasan ka ng gutom dito. At the same time, there's a tower moment for immediate changes. May mga bagay din na magbabago pagdating sa family, sa relasyon, no? Sa sitwasyon mo. No? May mga bagay na parang unti-unti rin magiging maayos. No? Parang sinasabi with the tower moment, there's a chaos. No? Parang bagay din na maaring meron ditong masisira, meron ditong kumbaga magpe-pay attention. And there's a seven ones. Protection naman ang iyong kalusugan. No, kailangan mo pangalagaan ang iyong sarili, ng iyong family. Na at the same time, there's the moon card, revelation. Bagay na maaaring may mga bagay na matuklasan ka, malaman ka pagdating sa sarili mo. No, may mga bagay din na matutupad yung mga pangarap mo, pero with the other side, kailangan matuto tayong i-secure sarili natin. No, drink ka some herbal tea, ganon. Uminom ka ng mga, alam mo, nakakapag-detoxify at the same time, nakakapag-boost ng immune system, ganon. So, let's see. Hanapin natin, no? Hagilapin natin ang pinaka-mensahe sa pagdating naman tayo sa Angel's Messages. Anong chika sa'yo ng ating gabay? Let's watch this. Ang ganda ng message sa'yo, guys, in fairness. No? Ang bilis, diba? Alam mo, guys, no? Huwag kayong magtaka kung bakit ang bilis ng reading ko. Ang bilis ko magsalita. Kasi sinusundan ko yung gabay. No, the more kasi na parang babagalan ko, mawawala na siya.
hindi ko na siya talaga masusundan hanggang sa mablangko ako. Wala na, nga. Ganon. Kumbaga, kailangan sundan ko yung mga bulong sa atin. No? Pasensya na kayo kung mabilis tayo magsalita kasi may sinusundan tayong gabay, ha? Hindi ako yung parang, kumbaga, nagbabasa lang ako ng baraha, tinitingnan ko gano'n. Hindi, may sinusundan tayo. Kaya nga tumutugma ang aking sinasabi sa lumalabas sa baraha. Diba? No, pikikli ko lang, ha. Kung may mga taong sinasabi nagmamadali ka, nauutal ka, nabubulol ka, yes, of course. No? Kung kinakailangan kong mabilisan kasi sinusundan ko, naway sana maintindihan nyo. Okay? Let's see what is the magic of our messages. And there's a summer and let go. Oh my God. Now, there's a summer season for vacations. Now, ngayong summer season, maaaring makaranas ka ng vacation. At may mga bagay dito na kailangan mo i-let go. Napakawalan at bitawan yung mga bagay na alam mong hindi nagko-control sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo. Yung walang connection sa'yo. Ganon. What is a yin and yang oracle card? Or maaaring yung mga bagay na hindi nagbe-benefit sa'yo. Pakawalan mo daw yun. And there's a confusion. Na maaaring may mga part din dito na guguluhan ka, nalilito ka. Kasi parang there's something facade, nagbabalat kayo. No confusion. Now, there's a confusion and facade na parang ginugulo ka, nililinlang ka, na parang, kumbaga akala mo totoo, no? There's something, the eyeglasses, no? Parang the sunglasses, na parang, kumbaga, nasisilaw sila sa nakikita nila sa'yo. Pero hindi nila alam na nahihirapan ka dead of the time. Parang pinapakita dito na, may mga tao talaga nagbabalat kayo at hindi totoo sa kanilang mga sinasabi. And this something decision that you need to find the solutions and decision that you need to make. No? Kailangan mo talaga mag-decision dito. At tuldukan na. Ano man yung bagay na maling nakasanayan. For synchronicities, represent what? So, let's see here. And there's something a teacher. Na parang, bagay na parang kailangan matutunan mo. Meron magtuturo sa'yo. Or there's a guardian na tutulong sa'yo. Na para, there's something butterfly na parang nagre-represent something, a transformation. No? Parang, dito muling, kumbaga, mabubuo ka or maaaring uunlad ka, gaganda sitwasyon mo, and there's a root. No? Kailangan mo lang talagang, kumbaga, yung itong root kasi something ugat na pinanggagalingan ng eksena na kailangan pahalagahan mo or kailangan matutunan mo. No? Kung ano man yung bagay na pinanggagalingan na to, yung kailangan tuldukan mo. Kailangan baguhin mo, alisin mo para pagdating ng araw na lumago at lumaki na tong bagay na to, magiging magandang bunga. No, kasi kung may maling sistema at maling eksena na nangyayari sa buhay mo, sa sitwasyon mo, no, hindi magiging magandang ibubunga nito. Maniwala ka. Kasi kung nasanay, no, maaring na ano sa'yo, no, parang nasanay sa'yo, kumbaga, nakasandal sa'yo, kapag nawalan ka ng eksena, tutumba sila. So, kailangan matututo tayong, kumbaga, alagaan at ipakita sa kanila na kailangan nilang tumayo on their own. Diba? Let's see what is synchronicities. For Romance Angel, for a Mystic Love Oracle deck. And there's a finances and future. Talagang, sinasabi dito, pagdating sa love life, there's a something connection about sa love life at career. There's a proposal. No, parang meron ditong promotions or there's something that bring you with a higher level of commitment. Marang may lalago ditong relasyon. No, mas lalong kumbaga meron ditong live-in. Tapos biglang ikakasal na or maaring magsama talaga for longest o maaring mas lalong gumanda ng relasyon, ganon. O meron dito magjowa lang tapos magpapakasal o magsasama na, ganon. What is Archangel Michael messages? And pay attention to your dreams. Tumutok ka sa kung naman yung bagay na panaginip or pangarap mo. Sabi ng Archangel Michael. Let's see what is the Jesus loving code said. What is the Jesus loving code said, guys? Represent with a well done, do good and faithful servant. No, tinatapos na ng ating Panginoon, no? Maging mabuting manlilingkod ka na lang daw sa Kanya. Maging tapat. No? Kung magiging tapat ka at magiging pure yung iyong intention at the same time, yung malakas yung pananampalataya mo, there's a blessing na maaaring dumating sa'yo. There's an unexpected blessing coming in. Maniwala ka. There is an angel's number represent what? And there's a 666. Oh, di ba? 666 for reflection. No? And several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to reevaluate your identity,
You need that mental shift towards a greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. Diba? Kumaga may mga bagay dito na hindi mo inaadyan. Kumaga magkakaroon ka na magsisingit sa utak na parang mapagtatanto. Gana, mapag-iisip mo na kumaga may mga nangyayari sa'yo na nasasaktan ka, nabibigo ka, nahihirapan ka. Kasi may bagay na hindi ka naman nahihirapan dapat eh. No? Kung maging maayos lang yung sistema. So, parang sinasabi, ito yung chance na para pag-isipan mo mabuti kung ano yung nangyari sa buhay mo. Kailangan baguhin na, no, yung nakagalawan, nakagawian mo, no, with the positive changes. No, because sinasabi dito, magtiwala ka, na, kumbaga, ilagay mo yung sarili mo sa pananampalataya at tiwala, na makikinig ka sa gut feeling mo. May mga intuition and instinct ka, no, na kailangan mo pakinggan ng yung sarili. No, doon mo makikita ang totoong ikaw. No, doon mo makikita na there's a better version of myself na parang, kumbaga, ang galing, no, nag-develop na ako bilang isang taon. Kumbaga, na-realize mo na yung kahalagahan ng mga bagay-bagay. Hindi dahil, kumbaga, naranasan mo, kundi dahil tumatanda ka din, diba? Nagkaka-age ka, no? Sabi nga daw nila, the more na nagkaka-age ka, the more na parang paboring ang buhay. So, gano'n. Kasi dahil napapahalagahan mo ng tama at wasto ang yung mga pinaghirapan, diba? Let's see what is the money move oracle deck. And there's a mind power. Gamitin ang utak, ha? No, let with your mind, no? Kung hindi mo gagamitin yung utak mo, aabusuhin ka nila, no? And there's a shadow work of in what? And there's a confront fears. So, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. No, isa sa bagay na to ay maaring yung pinaka nagiging multo mo dito, guys, is yung pangamba. No? Alinlangan. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. No, the more kasi na parang hindi mo kinakaharap o hindi mo haharapin yung takot na yun, hindi mo yun, kumbaga, magiging silbing kalakasan. Kailangan harapin mo yon, kumbaga, lutasin mo yon, kailangan mo maramdaman yon para malaman mo yung mga bagay na kinakatakutan mo ay napakasimpleng bagay pala na magiging kalakasan mo pala at the end of the time. Diba? Kumbaga, kung hindi mo i-heal yung sarili mo sa bagay na yon, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na darating pa. Let's see, what is a clarifier for a life situation? Clarifying for a life situation, this is something harmonical. Embrace equality and pursue justice. Keep an open mind as answers unveil your path up to balance. No, ang ganda. Talaga sinasabi dito sa reading mo, no, na tanggapin mo yung mga bagay sa nangyayari sa buhay mo na dinadala ka na para maging balanse ang sitwasyon mo. Hindi para gumuho, ano man yung bagay na simulan mo, kundi para maranasan at maramdaman mo na may bagay na kailangan tanggalin at alisin at kailangan baguhin. No, kung itong mga bagay na makakabuti sa'yo, binibigyan kasagutan. No, yung mga bagay na matagal mo nang tanong, bakit ganito, bakit ganyan, ngayon ibinibigay na at binabahagi na sa'yo. What is the clarifying for love situation? Parang I feel something realignment, no? Parang nililinya ka eh, no? There's something, guys, with unlock the gate. Na pagdating sa love life naman, no, kumbaga binubuksan na ang pintuan para sa pag-ibig na pangmatagalan. Oo, talaga ba? Ito yung magdadala sa'yo ng sobrang kaligayahan at pagmamahal na hindi matatawaran. Oh, there's a what lies beneath the future. Ang artist sa part na yun, diba? Kumbaga, bakit ba? Emotion yun eh. Let's see. And there's a divorce. Oh my God, kakasabi ko lang may pag-ibig na wag. Ibig sabihin dito, meron ditong, kumbaga magdi-divorce, no? There's a breaking contract na maring, kumbaga, ma-renew with the other people. No? Siguro, kumbaga, yung mga pangarap mo, no, sa buhay mo with the persons, pero hindi dito sa taong minahal mo. No? Yung mga, kumbaga, ganun talaga, na may tao kang makakasama na magiging parte lang ng nakaraan mo, no? Hindi na kasalukuyan mo. Ang galing. Na talaga sinasabi dito, meron talagang hangganan na may mga bagay na matatapos talaga ng hanggang doon na lang. Then of course, marirecontinue yung sarili mo with the other person. So, siguro may ganun talaga sitwasyon. There's a part of the light, Represent what? And there's a one step at a time. So, binabahagi dito with a part of the light, one step at a time.
So, parang dito, no, step by step, hakbang sa hakbang, parang, so, kung maghahakbang ka sa unang baitang, pataas ang pataas, no, isang bagay na pinapakita dito, na sa bawat hakbang mo, mas lalong tumataas ang range ng pagsubok sa buhay mo. No, there's a lot of challenges, difficulties, no, kung hindi mo, kung hindi mo, mararanasan yon, hindi mo mararamdaman yung tagumpay sa rurok na yon. So, kailangan mo munang mapagdaanan, matutunan, then of course, kapag natutunan mo, hakbang ulit, no, then of course, may mararanasan ka, may matututunan ka, no, so on, ganon. Kumbaga, may bagay dito na ipapakita sa'yo bago mo maramdaman at maratingan naman yung bagay na ninanais mo. I see the mountains ahead and approach it with the determinations. Take one small step at a time. By staying present and focusing on the task at hand, I make steady progress in doing so. I reclaim balance and restore a fulfilling life, knowing that each step brings me closer to my goal. Diba? Sa bawat akbang, talaga alam mo, napakalapit mo na para magtagumpay sa buhay. Kasi meron kang ginagawa, diba? Kumaga meron kang pattern para mag-succeed talaga. So let's see. What is the peak of yes or no? Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So nandito na tayo guys sa huling chapter, no? With a pick a yes or no, kung bago ka sa channel to, ang pick a yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, then of course, kapag nakapili ka na, please comment down below. Maraming salamat po sa mga solid subscribers, no, at sa mga bagong followers natin dyan. Na kung gusto mo malaman ng mga eksena natin, please follow nyo ako sa aking FB page. And if hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin, click nyo na yung subscribe button dyan. And notification for all. No, para updated kayo sa mga video na, diba, mga i-upload natin. Let's see, what is number 1? Let's start with the number 1. Oh, there's a yes. No, there's a yes. Sunny outlook blossoming open to the divine inspiration. Naman, mumukadkad, sisibol na ang pag-asa. There's something, the sunflower for empowerment. Oh, di ba? Kumbaga may bagay na maaaring, kumbaga magbigay pag-asa. Ganon. May liliwanag na. Number 2, there is a no. There is a no. Thorns present, handle with care. So, kumbaga sinasabi dito, kung hindi mo pag-iingatan, masusugatan ka. Kung hindi mo pag-iingatan, masasaktan ka. Oh. Number 3. Now there's a yes. Flow with the current natural progress. Dadalo ito na natural. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, kung papangalagaan mo, puproteksyon namin sarili mo, gaganda ang sitwasyon at dadalo ito ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Let's see. Maraming salamat guys. This is a weekly gabay. For the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Taurus. So, Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos, update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads, away pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapalisiksik, liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush.